lagi siyang may suot na malaking supot ng basura sa kanyang mukha. Nagtatakang tinanong ng anak ang kanyang ina kung ano ang malalim na kahulugan nito, subalit ang sagot ng babae ay hindi inaasahan. Mas malaki ang perlas, mas mahalaga. Kaya kapag gusto mong umiyak, kailangan mong pigilan ang iyong mga luha. Tulad nito. Kapag lumaki na ito, saka mo nalang hayaang tumulo. Sa ganitong paraan, magkakaroon tayo ng malalaking perlas ang totoo, ang mag-ina ay mga sirena mula sa kailaliman ng dagat. Ngunit dahil mula pa sa sinapupunan ay lagi nang tinatanong ng anak kung nasaan ang kanyang ama. Hindi malaman ng babae kung paano sasagutin kaya sinabi na lang niyang dahil hindi marunong lumangoy ang ama. Kaya ito nalunod sa tubig subalit dahil ang bata ay may kalahating dugong tao. Nagpa siya ang babae na dalhin ang anak sa lupa upang mag-aral at mamuhay gayunpaman. Habang nagsisikap silang kumita sa pamamagitan ng sariling gawa, hindi nila inaasahan na dadaan ang may-ari ng swimming pool. Nang makitang may taong paparating, agad nilang itinago ang kanilang mga buntot. Pagkatapos ay nagkunwaring walang nangyari, naghahandang maghigpit ng gamit para umalis ngunit sa sandaling iyon. Isang malaking matabang pusa ang lumitaw na ikinagulat nilang dalawa. At inakala pa ng anak na kakainin ng pusa ang kanyang buntot, kaya napaatras siya sa takot. Nang makita ito, nagmamadaling lumapit ang babae para itulak ang anak paahon sa tubig. Subalit, nang siya naman ang muntik nang mahulog sa tubig, biglang sumugod ang lalaki at hinawakan siya. Bakit parang pamilyar ang pakiramdam? Sa maiikling palabas, nagiging malapit ang damdamin kaya sila nagyayakapan. Ayon sa takbo ng mga maiikling palabas, malaki ang posibilidad na itong gwapong tiyo ang tunay kong papa. Nang makita ito, dali-daling hinailan ng babae ang anak, para humingi ng tawad samantala, nagulat din ang lalaki. Bakit kaya nagkaroon siya ng allergy reaction nang mahawakan ng babae? Gayunpaman, tulad ng inaasahan ng anak, ang lalaking nasa harap niya ay ang tunay niyang ama 6 na taon na ang nakalipas, aksidenteng nahulog ang lalaki sa kailaliman ng dagat. Ang babae ang nag-alay ng kanyang unang halik upang bigyan siya ng pagkakataong mabuhay sa kanilang huling pagkikita. Binigyan ng babae ang lalaki ng isang rosas na perlas at sa paglipas ng 6 na taon. Patuloy na hinahanap ng lalaki ang babae subalit, hindi malaman kung saan nalaman ng matalik na kaibigan ng babae. Na may hinahanap na tao ang lalaki, at mayroon itong jade pendant bilang tanda. Kaya, nang makitang may jade pendant din ang anak ng babae, gumawa ng paraan ng matalik na kaibigan para kunin ang jade pendant ng babae at sa pamamagitan nito ay matagumpay siyang nakitira sa bahay ng lalaki. Ito po ang silid ninyo at ng batang amo. Tingnan niyo po kung may kulang pa, sabihan niyo lang kami anumang oras. Wala akong anumang kulang. Itong mga palamuting sirena lang, hindi ko masyadong gusto, pakialis na lang. Lahat po ito ay koleksyon ni Sir. Si Sir lang po ang makakapagpasya kung aalisin o hindi. Sige, umalis na kayo ngunit lingid sa kaalaman ng matalik na kaibigan. Ang babae ay nakikipagkita sa lalaki sa isang lugar na hindi niya alam at nang makita ang hitsura ng anak. Maging ang assistant ng lalaki ay napasabi na kung hindi natagpuan ang tunay na batang amo. Marahil ay iisipin ng lahat na ang maliit na batang lalaki ang tunay na anak ng lalaki. Ngunit ang mismong pangungusap na iyon ang nagtanim ng pagdududa sa puso ng lalaki. Kaya pag-uwi niya sa bahay, nakita niya ang peking batang amo na masama ang ugali at minumura ang mga katulong. At gusto pang pakialaman ang mga perlas na kanyang itinago. Agad na lumapit ang lalaki para sawayin ng pasaway na bata, ngunit hindi niya inaasahan. Nasusuntukin siya ng ulo ng pasaway na bata sa tiyan samantala, ang babae ay naliligo sa bahay. Biglang tumakbo ang anak para sabihin kinuha ng kanyang tiya ang kanyang jade pendant. Tatawagan agad ni mommy siya para bawiin iyan sige. John Luo, hindi mo pa rin binabalik ang jade pendant ko.